Director, ano na po, yung pinakahuling estado ng investigasyon ng NBI tungkol dito sa umunoy banta ni Vice President Sara Duterte laban nga kina Pangulong Bongbong Marcos? Ganito po yun, Ma'am Cheryl. No? Actually, yung ginagawa namin after nung banta niya at nung dumating po ako dito sa NBI, talagang continuing investigation to until we pinpoint kung sino yung kinausap niya. What we have established is, seryoso po siya ron sa banta na yan. Hindi po siya conditional, kundi this is an absolute na threat. At kung mapapansin niyo naman po, consistent sa lahat po ng mga pagkakataon na maaari siya magsalita, laging may dumarating na pagbabanta kay Presidente in different forms, sa different way na pagsasabi. Hindi lang po nga si Vice President Sara, kundi papansin ninyo, there is a pattern doon sa buong pamilya na palagi na lang tinitreat talaga ang ating Presidente. Coupled with their previous behavior, yung mga behavior po nila na pakikipagkapwa-tao sa ibang tao, makikita po natin na kailangan pong seryosohin ng law enforcement, lalong-lalo na ng National Bureau of Investigation, yung banta po na yan. Kaya naman, sinusundan po namin lahat ng makita namin na maaaring ito yung lead para ma-identify po kung sino yung kinausap niya. Just recently, when the President was an event po dyan sa Nueva Ecija, sa Palayan, nakaka-live broadcast, binomonitor yung social media, meron na lang biglang nagpapap na sinabi, barilin si Presidente. Those are serious threats po na kailangan po na. Director Matibag, linawin ko lamang po, pwede niyo po bang linawin kung anong uri po ng lead ito pong inyong tinutukoy? Ito ba'y testimonya or may mga digital evidence also? Well, ano po to, yung ginagawa po ng NBI, yung mga profiling po ng mga nagpo-post, yung profiling po ng kanilang mga statement. At lagi rin po namin binabantayan siyempre yung mga salita ng pamilya ng mga Duterte at ng mga aliado po nila. Ano po ang inaasahang isusumite ng NBI sa darating na impeachment hearing sa House Justice Committee sa Miyerkules po? Well, kung ano na po yung mga ebidensyang nandirito na, nung ako'y bago pa dumating, nagkaroon po ng investigation to during the time po ni dating Director Santiago. At yung pong naging investigation na yan ay nagbunga ng kumpletong dokumento na isinumite po sa National Prosecution Service sa Department of Justice upang magsampa po ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. And pending po ngayon ng decision yan, and we're hoping po na sana po madesisyon na ng Department of Justice sapagkat naniniwala po kami na kompleto naman po yung elemento ng aming tinutukoy. Director, magmula po nung kayo naupo, may mga additional pieces of evidence ba or nakuha kayong pang impormasyon, nahukay na impormasyon na pandagdag po dito sa threat nga po ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo or sa First Family? Meron po, but pasensya na, I am not in the liberty to divulge it publicly kasi ongoing investigation po ito. So hindi po namin i-detalye, but meron po kami mga sinusundan po. Okay. Is this something that you would share it sa hearing po ng impeachment? Yung po kasi ganyan, hindi po namin maaari pang ibahagi dahil it's an open case na sinusundan pa po. Pero what we have, yung pong aming mga testimonya na nakuha, maaari na po namin ibahagi po yan. Dahil something po na, alam niyo po, nasa law enforcement tayo, yung intelligence po natin na division, baka po masunog yung ating mga leads at mga sources. Sa halip na matapos natin at makuha natin yung ating gustong mga kunin ay magkaroon po ng maalarma yung ating po mga sinusundan po. But so far doon sa mga karagdagan na kahit hindi nyo po pa pwedeng ilabas sa publiko, may mga iba pang mga pangalan, malalaking pangalan, personalidad na sangkot po dito? Well, pag tinignan po naman namin, ang isang basihan nga namin pagbabasihan dyan, yung behavior po sa public, sa social media. Doon naman din po may alabas eh. But we just have to process it very carefully. Yung mga expert po natin dito, tumutulong magproseso para alin po yung aming susundan at alin po yung aming hindi susundan. Ano po? Director, may mga hawak na kayo, may mga sinusundan pa kayo, may mga nade-discover pa kayo. Sa puntong ito po ba ay masasabi ninyo na matibay ang hawak na ninyong ebidensya laban po sa bise? Well, doon po sa pinal naming kaso, na grave threat, saka po yung inciting to sedition, sigurado po kami matibay po yung mga ebidensya na nakuha namin at isinumite po.